ang tagaputol ng bato. Minsan may isang tagaputol ng bato na hindi nasisiyahan sa kanyang sarili at sa kanyang posisyon sa buhay. Isang araw napadaan siya sa bahay ng isang mayamang mangangalakal. Sa bukas na pintuan, nakita niya ang maraming magagandang ari-arian at mahalagang bisita. Gaano kalakas ang mangangalakal na iyon, naisip ng tagaputol ng bato. Siya ay labis na nainggit at nagnanais na matulad siya sa mangangalakal. Laking gulat niya, bigla siyang naging mangangalakal na tinatamasa ang higit na karangyaan at kapangyarihan kaysa sa kanyang naisip, ngunit kinainggitan at kinasusuklaman ng mga hindi gaanong mayaman kaysa sa kanyang sarili. Hindi nagtagal, dumaan ang isang mataas na opisyal, nakaupo sa isang sedan na upuan, na may kasamang mga katulong at sinabayan ng mga kawal na tumutugtog ng mga gong. Ang lahat, gaano man kayaman, ay kailangang yumuko sa prosesyon. Gaano kalakas ang opisyal na iyon, naisip niya. Sana maging mataas akong opisyal. Pagkatapos siya ay naging mataas na opisyal, dala kung saan-saan sa kanyang bordado na sedan na upuan, kinatatakutan at kinasusuklaman ng mga tao sa paligid. Mainit ang araw, kaya hindi komportable ang opisyal sa malagkit na sedan na upuan. Tumingala siya sa araw. Nagniningning ito ng may pagmamalaki sa langit, hindi naapektuhan ng kanyang presensya. Gaano kalakas ang araw, naisip niya. Sana ako na lang ang araw. Pagkatapos siya ay naging araw na nagniningning ng mabangis sa lahat. Pinaso ang mga bukid, sinumpa ng mga magsasaka at mga manggagawa. Ngunit isang malaking itim na ulap ang lumipat sa pagitan niya at ng lupa, upang ang kanyang liwanag ay hindi na sumikat sa lahat ng nasa ibaba. Gaano kalakas ang ulap na iyon, naisip niya. Sana maging ulap ako. Pagkatapos siya ay naging ulap, bumabaha sa mga bukid at mga nayon, sinisigawan ng lahat. Ngunit sa lalong madaling panahon nalaman niya na siya ay itinutulak palayo ng isang malakas na puwersa at napagtanto na ito ay hangin. Gaano kalakas ito, naisip niya. Sana maging hangin ako. Pagkatapos siya ay naging hangin, humihip ng mga piraso mula sa mga bubong ng mga bahay, bumunot ng mga puno, kinatatakutan at kinasusuklaman ng lahat ng nasa ibaba niya. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nasagasaan niya ang isang bagay na hindi gumagalaw, gaano man niya ito kalakas na hinihipan, isang malaking bato. Gaano kalakas ang batong iyon, naisip niya. Sana maging bato ako. Pagkatapos siya ay naging bato, mas makapangyarihan kaysa sa anumang bagay sa lupa. Ngunit habang nakatayo siya roon, narinig niya ang tunog ng martilyo na tumutusok ng todo sa kanya at naramdaman niya ang sarili na nagbabago. Sino kaya ang maaaring maging mas malakas kaysa sa akin na bato, naisip niya. Tumingin siya sa ibaba at nakita niya sa ibaba niya ang figura ng isang tagaputol ng bato.